Sa mundong puno ng ingay, pressure at mabilis na pagbabago, mahalagang may gabay na tutulong sa atin na mas maunawaan ang ating sarili. Kaya alamin natin ang ilang mahalagang paalala mula sa isang millennial psychologist dito sa All About You. Magandang araw. Ako nga pala si Rian Portuguese, your millennial psychologist, at welcome sa All About You, kung saan ito ang safe space mo at pag-uusapan natin ang tungkol sa iyo. Ito po ay na medyo makakaramdam kayo ng konting kalungkutan kapag binasa natin siya. Pero susubukan ko na mas maging magaan siya at sana makatulong talaga dun sa mga nangangailangan din, no? Sabi ni Angel, namatayan ako ng alagang aso. Simula noong high school, kasama ko na siya. Kapag may problema ako, siya ang kinakausap ko. Siya ang nagbibigay ng comfort sa akin na parang naiintindihan niya lahat. Paano ko i-overcome ito? Ako gusto ko i-assume na yung sinasabi niyang alaga niya ay kapamilya niya na rin. Kasi hindi naman talaga iba na sa atin yung mga alagang aso tsaka pusa, di ba? Bahagi na talaga sila nung pang-araw-araw natin. Yung iba dyan nakakapag-develop na ng routine. Diba? Parang hirap-hirap mabuo yung araw kapag hindi mo nagagawa yung responsibility mo dun sa mga alaga na to, di ba? So lahat ng loss o pagkawala, syempre masakit yon. Hindi siya talaga totally magiging madali sa atin. So ito yung mga ilan sa paraan lang para kahit paano maibsan yung nararamdaman na sabihin nating grief. So sa ganitong kasi pagkakataon at hinihingi ito sa atin ng katawan natin, ng inisip natin, number 1, hayaan natin yung sarili nating magluksa. Hindi mo siya kakalimutan. Hindi mo yan isi-skip. Bawal mag-skip, no? Hayaan mo yung sarili mong magluksa. I-feel mo siya. Iiyak mo yan. At subukan mong i-feel lang. Iramdam. Kung nakikita mo yung mga gamit na nagpapaalala dun sa kanya at nakakatulong yun sa'yo para kahit paano mailabas yung nararamdaman mo, pwede mo yun gawin. Pangalawa, syempre magkaroon tayo ng suporta sa mga taong mauunawaan tayo. Ano yun? At sino sila? Pwedeng kaibigan, pwedeng kapamilya na talagang maintindihan ka dun sa nararamdaman mo kasi pwedeng meron din silang alaga o kaya naman sila din inalagaan yung mismong alagang aso mo, di ba? Pwede nating ikwento sa kanila yung nararamdaman natin. Kasi kapag naikukwento natin yun at yung mga pinagkakatiwalaan natin ay mga tamang tao talaga, yung bigat nababawasan siya. Kasi nararamdaman mo na hindi ka mag-isa. Pangatlo, kilalanin lahat ng mga magagandang alaala. Siyempre, kapag nawala na yung mahalaga sa'yo, kasama dito syempre yung mga magagandang alaala. Alam ko naman na po pwedeng malungkot ka dun sa mga magagandang alaala na yun, pero sana magamit natin siya na pagkakataon para makita natin na yung buhay niya ay ganun kahalaga na naging makulay din. So hindi mo siya kakalimutan, no? Kundi i-workout natin yung mga bagay na to hanggang sa umabot sa punto na magkaroon tayo ng pagtanggap. So tandaan, yung pagmamahal sa alaga ay hindi naman yan mawawala kahit dumaan pa yung ilang panahon. Then, maraming salamat sa napakagandang tanong. Kung sakali na may mga question din kayo ng katulad sa kanya, huwag niyo kalimutan na i-send sa ating email na makikita sa ibaba ng screen. Muli po, this is Rian Portuguese, your millennial psychologist.